Sa mga dumadaan, huwag nang palampasin. Libre ang pagtingin sa kapalaran. Tignan ang kapalaran, libre lang. Ninong bata ito? Ang cute naman. Bata, kanino kang magdadasal? Nasaan ang mga magulang mo? Si Xiaobao ay nagdadasal para kay Papa. Si Papa ay nasa kumpanya. Kumikita ng pera pambili ng gatas para sa akin. Gusto mo bang ipagtignan ang kapalaran mo? Ang bait naman ng batang ito. Sige na nga, tingnan mo na rin kapalaran ko. Si Lola ay may masaya at buong pamilya. Pero ang mga anak ay hindi lumaking kasama si Lola. Tama ang hula mo. Bata, pakitignan mo rin ako. Ako rin, tingnan mo. Tingnan mo rin ang kapalaran ko. Padaan po, padaan po. Nahanap ko na. Ang cute ng mukha ng batang ito. Parang kamukha ko. Hindi kaya... Nabuksan mo ang selyo ng kasamaan. Napakawalan mo ang masamang enerhiya. Pinarusahan kitang bumaba ng bundok upang hanapin ang mga liwanag ng masamang enerhiya. Nawala ang aking kapangyarihan sa mahika. Itong katapusan ko. Nasaan ang anak ko? 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 Noong gabing iyon, ako'y tinagsin na isang hindi kilalang tao. Hindi lang nawala aking kapangyarihan. Nawala ng anak ko. Bata, anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Ang pangalan ko ay Xiaobao. 4 na taong gulang na ako ngayon. 4 na taon? Katulad ng edad ng anak ko? Nasaan na yung mga magulang? Abala si Papa. Pero si Mama... Hindi kaya wala siyang ina? O kaya kailangan tanungin ang mga magulang niya? Gusto mo bang hanapin si Papa? Samahan kita. Nakalimutan kong linisin ang masamang enerhiya. Masamang espiritu! Anong ginagawa mo sa bata? Tinawag kanyang masamang espiritu. Sigurado ako ikaw ang may gawa. Kaya siya nahihirapan. At kanina lang, gusto mo po siyang isama. Ikaw isang human trafficker. Ay, wala na ang sakit. Ito ay sintomas ng masamang enerhiya sa katawan. Kanina, panandalian ko lang napigilan ito. Pero, kailangan mo sumama sa akin sa bundok. Bata pa si Xiaobao, ngunit ang masamang enerhiya ay matindi na. Mahirap alisin, mahina ng kapangyarihan ko ngayon. Siguro, kung madala ko siya sa bundok, may magagawa ang guro ko. Halika na. Ikaw ay isang human trafficker. Sino ka para kidnapin ang anak ko? Papa! Xiaobao, saan ka nagpunta? Nag-alala si Mama. Hinahanap ka. May ina pala si Xiaobao. Ibig sabihin, hindi siyang anak ko. Alam ni Xiaobao ang pagkakamali niya. Gusto niya lang magdasal para sa swerte ni Papa. Ikaw talagang bata ka. Malakas ang kapalaran ni Papa. Pero nitong mga nakaraang araw, Nahanap ko na si Xiaobao. Mister, siya ay human trafficker. Gusto niyang agawin ang anak mo. Ikaw nga. Ikaw ang gustong dumukot sa anak ko? Hindi po. Umatras ka. Papa, mabait si ate. Tinulungan niya si Xiaobao. Anak, kilala mo ang muka pero hindi ang puso. Mister, nagmumukhang maitim ang noo ninyo. Masamang pangitain yan. Ngayong araw, iwasang pumunta sa hilaga. Paninira lang yan. Manluloko talagang babaeng yan. Huwag mo siyang pakinggan. Mga salita ng human trafficker. Paano mo paniniwalaan yan? Kakamatay lang nanay mo kamakailan at ang anak mo naging suwel ayon pumasok sa eskwela. Ikaw, kamakailan lang niloko ka ng asawa mo. Maanak na siya sa labas. At gusto kang hiwalayan. Ikaw,
Paano mo nalaman? Sa ganitong sitwasyon, mukhang may taglay ang kapangyarihan ng dalagang ito. May taglay ng kapangyarihan at hindi lang basta nagdala ng kakampi. Papa, masakit ang ulo ko kanina. Si ate ang tumulong sa akin. Si Xiaobai may mahinang katawan, madalas sumakit ang ulo at may biglang atake sa kalagitnaan ng gabi. Nalaman niya agad ang sakit ni Xiaobo sa isang tingin lang. At ikaw naman, lahat ng bagay hindi mo kinikilingan ngayon, malamang ay nakasulubong ka ng masamang enerhiya. Ngayong araw, iwasan mong pumunta sa hilagang direksyon. Kung hindi, ikaw magdadala ng... Ikaw! Panay kababalaghan at pamahiin lang yan. Ang sitwasyon ni Xiaobao, kung gugustuhin mo lang, madali na mga alamin yan. Sabi mo, may madugong kamalasan akong darating ngayon. Gusto kong makita kung kailan talaga mangyayari yon. Pero kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, sinasabi ko sa'yo, pagsisihan mo ito. Lite, pakisuyo. Dalhin ang dalagang ito pabalik sa amin. Teka, hindi na kailangan. Kahit hindi ko anak si Xiaobao, may connection kami ng tadhana. Ate, huwag kang matakot. Hindi masamang tao si Papa. Papa, huwag mo namang sungitan si ate. Huwag kang mag-alala, Xiaobao. Kung hindi siya manloloko, hindi ko siya papahirapan. Kung ako ba isang manloloko, malalaman mo rin mamaya. Gusto ko nang makita. Anong palabas ang gagawin mo? Huwag kang tuman sa hilaga ngayon, pero pinipilit mo pang tuman sa diretsyong hilaga. Gusto mo bang mamatay? Iyon kasi ang tanging daanan papuntang opisina. At saka, kung hindi ako dadaan, paano natin malalaman kung totoo o kasi nangulingan lang ang sinasabi mo? Ay, may topa ka ba? Itigil mo ang sasakyan. Itigil mo. Hindi na pwede magpatuloy. Bilisan mo. Huminto ka. Huwag kang manggulo! Bitawan mo ako! Ang haplos na to, parang pamilyar. Tama na. Lahat ng sinabi ko totoo. May 200 hanggang 300 metro sa unahan. Madalas magka-aksidente roon. Eh ngayon, ayos naman ang trapiko. Paano magkakaroon ng aksidente? Kung magsisinungaling ka man, gumamit ka naman ng matinong dahilan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Papa, ate, tama na ang pag-aaway ninyo. Papa, sa palagay ko, hindi nagsisinungaling si ate. Matalas talaga si Xiaobo simula pagkabata. Pero wala naman siyang kakayahang makita ang hinaharap, hindi ba? Wala ng oras. Tumigil ka na. Itigil mo na agad ang sasakyan. Anong ginagawa mo kay Lite? Mr. Jiang, ako ay... Ito, paano nangyari to? Papa, buti na lang ligtas tayo. Tama lahat ng sinabi ni ate. Lahat ng sinabi ko, totoo na, di ba? Ang galing mo ah. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Leng Yue. Jian Jinghan. Mr. Jiang, ang panganib na nasa iyo, hindi pa rin nawawala. Anong ibig mong sabihin? Dalhin mo ko sa bahay mo. Lite. Opo. Ang bahay na ito, may sinampang aura. Mr. Jiang, ang mukha mo ay malilang liwanag, palagtanda ng mahabang buhay. Pero ngayon, naaapektuhan ito ng masamang enerhiya. Bukod sa iyo, mayroon pa ba sa pamilya ninyo na may malubhang karamdaman? Anong pinagsasabi mo? Ito ay galit ng tao, mga sumpa, o mga lugar na puno ng negatibong enerhiya. Lahat ng iyan ay maaring lumikha ng shachi, ay kumakain ng sword at kapalaran. Kung mas matindi, maaari pa itong mapaiksi ang buhay. Kapag sobrang shachi, nakakalika ito ng sichi. Ang sichi sa katawan ni Xiaobao ay nakakapanlaban sa shachi. Pero sana manggaling mo sa enerhiya niya. Kaya pala, ngayon ko lang naaalala na confine ng lola ko kamakailan. May kinalaman ba ito? Malamang meron. Miss Lin, may paraan ka ba para maiwasan ito? Siyempre, kaligitnaan at lupa, walang hanggan. Ito ang balanse ng mundo. Ang galing mo ate, ang linis na ng bahay.
Nakikita ito ni Xiaobao? Ayos na ngayon? Hindi pa tapos. Ang Sachi ay karaniwang nakakapot sa mga antigong bagay. Kailangan mahal ang pinagmulan ng problema. Ngayon na nabanggit mo, Mr. Jiang, kamakailan lang ay binilhan mo ang matanda ng isang antigong florera. Baka may kaugnayan ito. Miss Lin, sumama ka sa akin. Zhenhan, nakauwi ka na. Sino siya? Siya yun. Siya pa nagpunta sa pamilya Jiang. Mama? Zhenhan, bakit ka nag-uwi ng babae? Sino ba siya? Yu Yin Yin, wala kang karapatang manghimasok sa buhay ko. Isa ka lang sa mga ina ni Xiaobao at yun lang. Itong si Jiang Zhenhan, talagang malamig ang puso. Nagdadala pa ng babae sa harap ko? Zhenhan, hindi mo ba ako nire-respeto? Hindi ko naman sinabing wala kang halaga. Huwag ka nang magalit. Si Miss Lin ay dalubhasa na iniyayahan ni Mr. Jiang para mataboy ang mga malas. Magtaboy ng malas? Paano magkakaroon ka sa lumang bahay na ito? Tingnan mo siya, mukhang bata pa. Anong karapan niyang tawaging master? Zhenhan, ngayon kasi, ang daming manloloko sa paligid. Baka niloloko ka lang niya. Mama, si ate mabait. Kakaligtas lang niya sa... Pati ikaw, kinakapihan mong babaeng yan, ang bata-bata mo pa, palakad-lakad ka na lang. Alam mo ba kung gaano kami nahirapang harapin ka? Ang iniriya na kasama sa katawan ni Xiaobao ay naapektuhan ng babaeng to. Si Miss Lin lang naman ang nagligtas kay Boss Jiang at sa bata kanina. Zhenhan, ayos ka lang ba? Habang papunta kami sa opisina kanina, buti na lang at nandyan si Miss Lin. Si Boss Jiang at si Xiaobao ay nakaiwas sa aksidente. Siguro na may tsamba lang yun na nakawal ng patay na riga. Yu Yin Yin! Naalala lang naman ako na baka niloloko ka. Malay mo, siya rin ang may pakana ng aksidente. Ginawa lang niya yun para mapangtiwala mo. Miss, parang may galit ka sa akin ah. Hindi ako madaling lokohin. Mga babaeng katulad mo, ang dami ko na nakita. Yu Yin Yin, tandaan mo kung sino ka. Miss Lin, sumama ka sa akin. Sige. Lite, dalhin mo si Young Master para magpahinga. Opo. Halika. Ikaw rin. Ano? Miss Lin. Mag-ingat ka! Excuse me po. Mukhang itong pinagmula ng problema. Nang binili namin ito, wala namang ganito noon. Sinong may gustong malakit kay Lola? Nako, tumakas na ang malas. Ito ang ikatlong palapag. Nago, yan ang kwarto ni Xiaobao. Xiaobao! Xiaobao! Ano nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin! Xiaobao! Ano nangyari sa kanya? Pagpasok mo, bigla siya nawalan ng malay. Anong ginawa mo kay Xiaobao? Mag-ingat ka! Anong ginagawa niyo? Yu Yin Yin, anong problema mo? Ako ang may problema. Siya ang nalaki kay Xiaobao. Pagkapasok niya, naging ganito si Xiaobao. Ano bang nangyayari dito? Ngayon ako nakakita ng tao na kaya maglaman ng ganito karaming malas. Hindi maganda. Delikado ang lagay ni Xiaobao. Kailangan gamutin agad. Tama na yung pananakot mo. Kaya si Zhenhan o si Xiaobao, hindi ko kaya mapunta sa'yo. Yu Yin Yin, tumigil ka! Hindi mo ba nakikita na malubhang kalagayan ni Xiaobao? Hindi natin alam kung sino talaga siya. Ako ina ni Xiaobao. Bakit ko siya sasaktan? At ako ang ama ni Xiaobao. Sasaktan ko ba siya? Miss Lin,
Tulungan mo ang anak ko. Gagawin kong makakaya ko. Hindi kita papayagan lumapit kay Xiaobao. Tama na yung kaguluhan mo. Ikaw ba talagang ina ni Xiaobao? Hindi mo nakikita na delikado na siya? Langit, lupa, linisin, liwanagin na araw at buwan. Ang malas na tumakas kanina at nasipsip ng malas sa katawan ni Xiaobao. Na-absorb niya. Hindi maganda. Lumakas ang malas. Hindi na gumagana ang protective talisman. Mukhang kailangan kong gamitin ang sarili kong kapangyarihan. Papa, masakit. Xiaobao! Layuan mo siya! Ayos ka lang ba? Yun, humingi ka ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Masama intensyon niya. Isa siyang manloloko. Anong karapatan gamutin ang anak ko? Sa ngayon, ako lang makapagligtas kay Xiaobao. Sino bang gustong-gusto na magpilit na magligtas ng tao? Hindi lang ikaw ang pwedeng tumulong kay Xiaobao. Ikaw ba talaga ang tunay na ina ng bata? Delikado ng buhay ng anak mo, pero hindi ka man lang naalala. Anong pinagsasabi mo dyan? Jinhan, pati naman para sa babaeng yan, lalabanan mo ako? Sige, makipaglaban ka! Kung gusto mong makipaglaban, hayaan mong painitin ko ang mga buto mo. Isa kang mangkukulam! Anong ginagawa mo sa akin? Layuan mo ako. Xiaobao, huwag kang matakot. Nandito na si Papa. Jinhan, nakita mo rin di ba? Pagkatapos ng mga galaw niya kanina, lalong lumala si Xiaobao. Gusto niya talaga saktan si Xiaobao. Miss Lin, patawad na saktan ka. Pero si Xiaobao, Jinhan, hanggang ngayon, naniniwala ko pa rin sa kanya. Hindi ko rin maintindihan. Pero na makita kong si Xiaobao na ganyan, masakit sa dibdib ko. Hayaan mo subukan ko ulit. ayos na. Imposible. Anong nangyayari? Sa loob ng katawan ni Xiaobao, may kapangyarihan ng sarili kong mahika. Anong nangyayari? Bakit may taglay ng mahika ko si Xiaobao? Ah! Shime! Gising ka na? Shije, ano bang nangyayari? Nasalangan ako. Nasaan ang kapangyarihan kong mahika? Kalma ka lang muna. Ang bata, wala pa ring balita. Shime, ang kapangyarihan mong mahika, malamang ay ninakaw at inilipat sa bata. Ibig sabihin, nasa panganib ang bata? Shime, may pambihira kang katawan at likas ng kakayahan. Kaya napakahirap na gawin ang kapangyarihan mo. Kung nagawa mong makuha ng bata ang lakas na yon, ito dahil sa paglilipas sa sinapupunan. Ibig sabihin, ligtas pa siya ngayon? Oo, pero kailangan mag-agal ang bata. Ang kapangyarihan sa katawan ni Xiaobao ay pareho lang sa akin. Hindi kaya siyang nawawala kong anak? Ikaw bang tunay na ina? Ayos ka rin. Sa wakas, lumabas na rin ang tunay mong anyo. Kung hindi akong ina, sino? Ikaw ba? Sabi ko na nga't masamang balak niya. Miss Lin, anong ibig mong sabihin? Nasa katawan ni Xiaobao ang kapangyarihan ko. Bukod sa sariling dugot laman ko, walang sino man ang kakaya nun. Paano mong kakaroon ng kapangyarihan mo si Xiaobao? Kalokohan yan. Huwag mong sabihin, ikaw at si Jinhan, may nangyari sa inyo. Ang lalaki ng gabi ngayon, siya ba yun? Jinhan, alam mo ba kung paano nabuo si Xiaobao? Noong gabing iyon, Jinhan, pagkatapos ng gabi ngayon, nagkaroon tayo ng anak, walang duda roon. Pagdating ng babaeng ito, gusto agad niya ang gawin si Xiaobao. Malinaw na ikong pakay niya. Magulo ang iniriyan ni Yen Yen. Tila may kinatango siya. Sa loob ng Xiaobao, may dalawang magkaibang kapangyarihan na naglalaban. Hindi ko masabi kung anak ko nga siya. Ngunit, sigurado ka bang anak mo si Xiaobao? Jinhan! 4 na taon na nakalipas nang agawin ng anak ko, namanan niya mula sa akin ang kapangyarihang mahika mula sa sinapupunan na nasa katawan ni Xiaobao nang lalaman ng katotohanan. Ang lahat ng yan, puro sabi-sabi mo lang. Paano ka naging sigurado? Miss Lin, taos puso akong nagpapasalamat sa'yo na iligtas mo si Xiaobao. Ngunit may mga bagay na hindi mo pwedeng basta-basta sabihin. Jinhan, hindi mo pa rin ba naintindihan?
Ang habo niya ikaw at ang buong pamilya dyan. Totoo man o hindi, malalaman kapag sinusuri. Sino pa para suruin siya? Pasensya na. Anong ibig mong sabihin? Masamang tao, lumayo ka Xiaobao. Linyue! Ano nangyayari dito? Kasalanan mo lahat ng to. Ikaw, halimo na babae. Kinaya mo si Xiaobao. Yu Yin, tama na! Jinhang, bakit mo siya pinagtatanggol? Gusto niya sakta si Xiaobao. Siya po yung anak mo. Papa, Mama, Xiaobao, gising ka na? Jinhang, hindi mo ba siya paparusahan? Lumayas ka. Ayoko na makita ka pa. Ang lakas ng kapangyarihan sa katawan ni Xiaobao. Ikaw pareho ng akin. Ibig sabihin, hindi siyang anak ko. Sandali lang! Sinaktan mo si Xiaobao. Tapos basta ka nila aalis, hindi ka man lang lulod para humingi ng tawad. Yu Yin! Tigilan mo na yan. Ako ang naligtas kay Xiaobao. Ikaw bang masusunod kung totoo yon? Kung hindi ka pumasok bigla, hindi sana nangyari to kay Xiaobao. Kung hindi ka nakialam, hindi sana nabaliwalang plano ko. Sa ilang araw na lang, mamamatay ng matandang babae. Sira ang ulo mo. Ayaw kong makipagtalo sa'yo. Ikaw! Hello? Jinhang, anong nangyayari? Nagising na si Lola. Totoo pala lahat ng sinabi niya. Lahat ay totoo. Miss Lin, gusto kong makita ka ni Lola. Sige, sasama rin ako. Manatili ka. Bantayan mo si Xiaobao. Papa, wag ka mag-alala. Puntahan mo si great-grandma. Si Xiaobao ay magiging mabait habang wala ka. Walang utang na loob, mamaya ka sa akin. China, bantayan mo siya. Aray! Pasensya na! Pasensya na! Hindi ko napansing may tao pala rito. Anong ibig sabihin nito? Yakap agad? Hindi ah. Ang weird naman, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Huwag naman sana, baka nagka-inner demon ako. Doktor, kumusta si Lola? Mr. Zhang, ang kalagayan ni Madam hindi naman malala. Magkakapagpahinga lang ng ilang araw at pwede nang umuwi. Lola, kumusta ang pakiramdam mo? Mas magaan na. Ito ba ang Miss Lin na nagligtas sa akin? Apa. Matanda na ako, matari pa minsan. Pwede ba kitang tawagin siya, Yue? Kahit anong gusto niya, ayos lang po. Siya, Yue ha? Ilang taon ka na ngayon? Kasal ka na ba? Oh, Lola. Sige na, huwag mo na siyang tanungin. Nasugatan siya kanina. Doktor, samahan mo si Miss Lin. I-check up mo ang katawan niya. Hindi na po kailangan. Uuwi na lang ako at iinom ng healing pills. Siya, Yue. Gusto mo bang pagsabihin ko bang matandang ito na maging walang utang na loob? Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, madam. Ayusin ko lang sugat ko. Itong talagang ito, maganda siya. Dapat ay huwag mo siyang pakakawalan. Lola, hindi ito ang panahon para pag-usapan yan. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Alam ko naman. Lola, ang babae niyo ay isang manloloko. Di ba't sinabi ko sa'yo na alagaan mo si Xiaobao? Lola, kinamitan niya si Jinha ng demonyong mahika. Bukod sa manloloko siya, isa rin siyang kidnapper. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Lola, tingnan mo. May video pa siya habang nilinang niya si Xiaobao. Masamang babae. Kanina gusto pa niyang dalhin ng bata.
Siguradong kidnapper yan. Dapat lang mamatay. Dapat lang. Hindi ako nagsisinungaling. Si Lim Yue na yan, hindi mabuting tao. Lite, bibigyan kita ng 3 minuto para tanggalin ang video online. Jinhan, ikaw? Lola, ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakita ko mismo. Si Xiao Yue, mabait at tapat. Kitang-kita na siyang mabuting tao. Pero yung babaeng yun, pinupo ko na sa internet. Bakit niya po siya pinaniniwalaan? Ilang araw niya pala siyang kilala. Teka, sabi mo, ang sakit ko ay hindi karaniwang sakit. Maitim na mahikang sangkot? Ayon kay Miss Lin, ang mahika na yun ay malakas. Pati ako'y nadamay. May lakas na loob na sakta ng pamilya Jiang. Kapag nalaman ko kung sino yon, hindi ko siya palalampasin. Itong sampang ito, ako mismo nagdala niya para sa tanong tandang babae. Miss Lin, ang sugat mo ay malala. Kailangan mong ma-confine sa ospital. Sa ganitong antas ng pinsala, kailangan talaga na magamutan. Ang doktor na to, mababa ang antas. Sandali. May masama aura sa ospital na ito. Ang Shashi ay kumakapit sa patay na bagay. Pero ang Shishi ay isang mas malakas na anyo ng Shashi. Mas gusto nitong maniran sa loob ng tao. Kaya ay negatibo enerhiya ng puso. Karaniwan, hindi ito madaling lumabas. Maliban na lang kung... Salamat sa inyo, Doctor. Walang anuman. Anong ginagawa niyo? Siya yun! Siya yung babaeng gustong dukutin ng batang anak ng mayaman! Kakabalang yung dukutin ang tao sa ospital ngayon. Dapat agad natin ito i-report sa pulis. Kayong dalawa, habang maayos pa pakikitungo ko, umalis na kayo. Oy mga tao! May human trafficker dito sa ospital! Ang dudukot na naman siya ng tao! Huwag kang mag-video. Tigilan niyo yan. Dapat agad tayong tumawag sa pulis. Uy mga tao! Halina tignan ninyo! May human trafficker dito sa ospital! Nangunguha ng tao! Hello? Hello? 911 ba ito? May isang tao dito sa ospital na sangkot sa bintana ng organo. Ako nang bahala dito. Batay sa ginawa niyong dalawa kanina, may magpapaubaya na dalhin dito sa batas. Ang babae niya ay gustong dukutin ng anak mo. Bakit mo siya pinagtatanggol? Inilantad ko lang naman siya para matanggal ang salot sa lipunan. Sino nagsabing human trafficker siya? Pero lumabas na sa internet ang video ng pagdudukot. Huwag kang magpaloko. Sa internet? Bakit hindi ko nakita? Tingnan mo! Tingnan mo! Wala naman dito. Bakit nawala? Tingnan mo ng maigi. Sinasabi pa ng internet na napapansin ka lang at naninira ng mabubuting tao. Pasensya na. Patawa talaga. Isa lang itong malaking pagkakamali. Ang lahat ng ginawa niyo kanina ay naitala na sa internet. Pasensya na. Kasalanan namin ang lahat. Patawad. Patawad. Umalis na kayo. Patawarin niyo po kami. Salamat sa ginawa mo kanina. Dahil sa sakit ni Xiaobao, nadamay ka pa. Naniniwala ko sa'yo. Ikaw nagligtas sa amin, hindi ko kailanman matiis. Mr. Jiang, si Ate Zhang po ang tagalinis ng kwarto ng matandang ginang. Inamin niyo po na siyang naglagay. Mr. Jiang, ako po kayo. Bakit mo gustong saktan si Lola? Hindi ko po ginawa. Sabihin mo kay Jenna ang totoo. Ikaw ang gustong manakit sa matandang ginang. Magbibigay ako ng pera para makapunta sa abroad ng anak mo at mabuhay ng maginawa. Nilagan ko sa matandang ginang ng ilang dekada na. Kung wala kong naiambag, may mga sakripisyo naman ako. Pero kayong pamilya Jiang, hindi niyo man pinayagan anak ko magtrabaho sa Jiang Group. Wala kayong utang na loob. Dahil lang dyan, gusto mong patayin si Lola? Kayo ang mga Jiang, hindi marunong tumanan ng utang na loob. Ang anak mo'y lumaki sa pagnanako at paglilin lang. Hindi man lang nakatapos ng vocational school. Kala mo charity ang kumpanya namin? Mr. Jiang, ano pong dapat gawin? Dalhin mo siya sa pulis. Matagal na ako nagtrabaho para sa pamilya Jiang. Hindi niyo ko dapat tratuhin ng ganito. Bago dinala si Zhang Sao, bakit siya nakatingin sa'yo? Siguro gusto niya kong pakiusapan.
Mukhang maganda ang samahan mo sa mga tao. Master Jiang, pinapatawag po kayo ng Young Master. Xiaobao. Papa! Xiaobao, sabi ni Yaya Shen, hinahanap mo na ako. Nagustuhan ko si ate na nagdikta sa atin at gusto ko siyang bisitahin doon sa ospital. Gustong gusto siya ni Xiaobao. Pag nakita siya ni Xiaobao, siguradong matutuwa siya. Sige, pagbihis ka na, sasamahan ka ni Papa sa ospital. Yay! Ang bait mo talaga, Papa! Araw-araw ang daming taong pumapasok at lumalabas sa ospital na to. Hindi ko alam kung nandun pa rin yung malas na sinaniban ng masamang spirito. Dahil sa inyo, namatay ang mag-ina ko. Kaya ang dapat mamatay. Sabi nga nila. Huwag niyo akong pigilan! Umalis kayong lahat! Ang asawa at anak ko, dalawang buhay ang nawala. Gusto ko kayong mamatay! Gusto ko kayong mamatay! Kumalma ka lang. Kung may sasabihin ka, aayusin natin. Aayusin? Nang dinala ko sila rito, buhay pa sila. Paglingon ko, bangkay na lang ang naiwan. Nakakaawa. Yung anak kong hindi pa ipinanganak. Buntis ng 9 na buwan ng asawa mo. Pinapagawa mo pa rin siya ng mabigat. Nadulas siya, pero hindi mo agad dinala sa ospital para matignan. Nang nakita mong malala na, saka mo lang dinala dito. Hindi ba't ikaw ang nagpabaya? Tigilan mo na ang pagsisisi sa iba. Kayong mga inutil na doktor. Kasalanan niyo to lahat. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Sino yan? Lumabas ka! Ako ang bumato. Anong gusto mong mangyari? Papatayin kita! Mag-ingat ka! Ate! Ayos ka lang ba? Ay, ayos lang ako. Ganyan ba ang ayos? Nagpapanggap ka lang, ate. Ako, parang natama ng sugat ko. Doktor, nasaktan ng ate ko. Salamat sa iyong tulong, miss. Dadalhin na namin ang suspect. Halika na! Salamat sa pagsagip, miss. Handang sagutin ng ospital ang lahat ng iyong gamutan. Sumama po kayo sa akin. Hindi na siguro kailangan. Hindi naman malalang sugat ko. Ang tapang ni ate, nasugatan ka. Dapat kang magpatingin kay doktor. Ate, baka naman natatakot ka lang. Hindi ako natatakot. Halika. Papa, ang kulit ni ate, ano? Ikaw talaga, ang kulit mo. Xiaobao, ikaw nang wala sa papa mo na dalhin kayo sa ospital. Sabi ni Lola, dapat matutong tumanaw sa utang ng loob si Xiaobao. Lola? Makikinig ba si Xiaobao kay Lola? Okay, Mama. Nako, si Xiaobao ay pasaway na naman. Ito ang utos ni Lola na ibigay ko sa iyo. Nilagang manok. Tikman mo. May mga chopstick dito. Pakisuyo, Mr. Jiang. Pakihugasan na lang. Halika, Xiaobao. Bakit parang malungkot si Xiaobao? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Hindi malungkot si Xiaobao. Bakit namumulang leeg mo, Xiaobao? Ako? Nagkaroon ako ng allergy. Yung mga pula sa balat, mukhang tusok ng karayom. Sino may gawa nito? Si Xiaobao lang po. Di ko po sinasadya. Xiaobao, ilang beses ko na ba sinasabi sa'yo? Hindi ka talaga nakikinig? Bakit ang tigas ng ulo mo? Tumingin ka sa akin! Mukhang natatakot si Xiaobao. Baka naman dahil kay Liu Yinyin. Ano nangyari kay Xiaobao? May napuntang alikabok sa mata ko. Ang sakit. Tingnan ko nga.
Si Xiaobao ay isang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki ay hindi umiiyak. Papa, ate, nagkakuryente ba kayo? Papa, ang tunay na lalaki hindi nagrireklamo sa sakit. Pero si ate pwede. Hindi ba't si Lola John nagluto ng saba para sa akin? Gusto ko sana matikman ang luto ni Lola. Kung si ate na lang sana ang naging mama ko, ang saya siguro. Ay, sa wakas, nakalabas na sa ospital. Ate, niyaya ka ni Papa na kumain. Sa wakas, nakalabas ka na. Ni Lola ay nagyayang kumain bilang pasasalamat sa pagligtas mo. Ikaw, niligtas rin naman kita. Siyempre, naaalala ko yon. Kung may kailangan ka, kahit bituin sa langit, kukunin ko yun para sa'yo. Papa, ang cheesy mo naman. Tungkol sa pananakit kay Xiaobao, kapag may pagkakataon, mas mabuting sabihin sa pamilya Jiang. Xia Yuwei, dahil sa'yo, ang pamilya naming Jiang ay nakaiwas sa kapahamakan. Ako, bilang katawan ng aming pamilya, lubos ang aking pasasalamat. Sa ilang araw na lang, magdiriw ako ng 80 kaarawan ko. Sana'y mapagbigyan mo kami na dumalo ka. Huwag kayong mag-alala, Gina, pupunta ako. Ang tawagin akong Gina ay masyadong formal. Ako itong matandang babae. Matanda na. Ang pinagsisiyan ko lang ay wala akong apo na babae. Kaya naman, tawagin mo akong Lola. Lola Jiang. Hey! Uy, kumain ka pa. Salamat po. Si ate ang dakilang bayani ni Xiaobao. Oo nga, Miss Ling. Ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Pero nitong mga araw, parang may kakaiba kay Xiaobao. Parang palagi siyang malungkot. May nangyari ba sa paaralan? Wala naman. Ayos na si Xiaobao. Maayos siya sa eskwelahan. Xiaobao, kung sakaling may mangyaring masama sa'yo sa school, sabihin mo agad kay Papa ha. Lu Yinyin, kung may nangyari man kay Xiaobao, hindi mo pwedeng itago ito. Wala naman. Maayos si Xiaobao. Xiaobao, ano nangyari sa leg at braso mo? Anong nangyari dito?